Welcome dito sa video kung saan ipapakita ko kung paano mag-cash in sa Binance gamit ang PayMaya app. So punta tayo ngayon sa screen ng phone ko. Dito sa loob ng Binance app, dapat nakalagin tayo at may makita tayo dito na P2P trading. Yan, itong binilugan ko sa gitna. So yan yung pupuntahan natin para makapag-cash in gamit ang PayMaya. So, pag pinindot natin yan, mag-o-open yung gantong screen. At siguraduhin lang na nandito tayo sa buy. Ayan. At kung ano yung cryptocurrency na gagamitin mo. So, pwedeng USDT, BTC, BUSD, BNB. So, depende yan sa paggagamitan mo. Para sa auto trading robot, dito tayo sa USDT. Ayan. So, may kita natin, meron ditong payment M. So, methods yan, no? Pag binuksan natin yan, payment methods ang laman. So, pwede natin i-filter. Maraming pagpipilian dyan. May GCash, Union Bank, Bank Transfer, Paymaya, BPI, CoinsPH. Pero yun, kagaya na sinabi ko dun sa umpisa, Paymaya ang ipapakita ko dito sa video. So, pinutin lang natin yan. Lalabas yung mga seller na available sa kanila ang Paymaya. Dito natin may kita yan. Ayan. Paymaya. Ito, Paymaya. Ito, Paymaya. At meron din dito nakalagay na kung ano yung limit nila, no? Minimum hanggang sa maximum. Ayan. Ito, limit niya, 1,000 hanggang 15,000. Ito, 5,000 hanggang 584,000. So, ang isa-sample ko dito, ito yung 70 to 44,000. Importante rin na tignan natin yung kanilang records. Nakalagay dito sa may bandang kanan yung kung ilan nakatrade na sila at gaano kataas yung kanilang success rate. So, meron dito, ito, 11,840 trades na, no? So, marami na yan, 98%, 0.85 pa. So, mataas yan. Ito, 4,481 per 99.96%. So, yan. So, depende na lang kung ano yung okay para sa'yo. So, ngayon dito tayo sa pinakauna, dahil mababa lang naman yung sa sample ko dito. So, ito 100 pesos lang. So, pinutin lang natin tong buy. Ayan, para magsimula. At ilagay natin kung magkano yung bibilhin natin. So, pwedeng fiat, ibig sabihin, local currency or yung peso ang gagamitin. So, pwedeng ilagay natin dyan 100. So, makakabili daw ako ng 1.94 na USDT. Pwede rin naman natin iset sa crypto or yung currency mismo. Halimbawa, crypto, maglagay ako ng, pag 100 nilagay ko dito, sabi 100 USDT yan, naman ang kailangan ko daw, itong 5,145. So, yan. Depende kung ano yung mas madali para sa'yo. So, ako, 100 pesos lang naman yung kailangan kong isasakto. Yan. So, dito ako. Kaya may butal yung USDT, no? Pag okay na yan, pinutin lang natin yung buy with zero fee. Yan. So, may lalabas dito, may mga guides, no? Pwede natin i-next lang yan. Ayan. So, pinutin natin yung okay. Ayan. So, ang importante dito, dapat ma-process natin yung payment sa loob ng timer na to, no? Madalas 15 minutes yan. Ayan. Tapos meron ditong, ito yung amount. Ayan. Nandito rin yung price, no? At kung gaano kalami yung matatanggap natin. Ang unang step dito, pinutin natin yung make payment sa baba. Ayan. So, lalabas yung mga options. No, pwedeng Paymaya. Meron din siyang GCash, no? So, dun tayo sa Paymaya. Ayan. So, may guides ulit. Click lang natin yung next. Ayan. Tapos, okay. So, dito may kita natin, dito yung phone number niya. Ayan, no? Pwede na natin i-copy yan. Pinutin lang natin tong parang dalawang papel na sa gilid. So, i-copy na natin. Ayan. So, may copy successful, no? Na lumabas. Ayan. Pero bago natin ipadala, no? Siguraduhin natin na online siya. So, pupunta tayo dito sa may chat. Itong binilugan ko. Ayan. Dito may kita natin, meron mga chat
Ito, madalas to automated lang yung una. May kita natin sa baba, sabi niya, please proceed, no? Yung iba niyan hindi agad nagchat-chat, so kailangan natin tanongin online. Ayan. So, dapat tatanungin natin that mag-reply sila. Pero dito, nakita natin, nag-message na kasi agad siya, no? Ibig sabihin, online na siya. Pag isang message lang, yung, eto lang, no, yung itong unang message lang sinend, ano yun, automated yun, no? So, parang robot. Pero pag nag-message ng pangalawa, pangatlo, manual na yun, no? Automatic. Ayan, so nag-reply siya, yes. Okay, sending. Ayan, so okay na siya. Ang gagawin natin, ito daw yung number ng kanyang Paymaya, no? Yung kinapi natin kanina. So, pupunta tayo ngayon sa Paymaya app. Ayan. Okay, login lang tayo. Don't allow sa akin. No, depende sa inyo. So, click lang natin yung send money. And got it. At yung number na copy natin. So, paste lang natin. Press and hold lang, no, para ma-paste. Ayan. So, Paymaya. Tapos 100. So, pwedeng maglagay ng message, no? Lagay natin transferred. Ayan. So, ganyan lang ilalagay, no? Kasi bawal yung cryptocurrency or BTC or Binance or kung ano pa man. Transferred lang para safe. Then, continue. And then, ipapa-confirm ni Paymaya. So, confirm lang natin. Ayan. So, successful na. Siguraduhin lang natin na ma-screenshot ito. Ayan. So, na-screenshot ko na. Babalik na ako sa Binance. At pipinutin ko na itong transferred notify seller. Ayan. So, magta-timer, magko-confirm si seller. At kailangan ko rin isend sa kanya yung screenshot. So, may kita natin dito yung chat. Ito sa taas, no? Ayan. Pinutin natin yung chat para babalik tayo sa usapan. Yan. Tapos, click natin itong plus sa baba. At lalabas yung pwedeng take a photo kung ibang phone gamit mo or upload kung screenshot. Ayan, so kinonfirm niya na, hindi niya na inantay yung screenshot kasi na-confirm niya nang napadala ko na. So, click lang natin yung ito, positive, dahil mabilis siya mag-process or done, no? Ayan. Ayan, positive tapos done. Click done. Ayan. So, kung mag-send tayo ng screenshot, pinutin lang tong photo. Then, parang upload lang, no? Ng picture. Ito yung screenshot. Then, pinutin natin tong send dito sa baba. Itong binilugan ko, no? Yan yung send. Yan, so mag-upload siya. Sa patent text. Kasi na-confirm naman na. Ayan. So, naglo-loading pa yan kasi meron pang parang bilog dun sa loob, no? Ng picture. Ayun. So, pagka may red, pinutin lang natin ulit yung red para mag-re-upload. Dahil minsan nag-fail siya, no? Sa dami ng gumagamit ng Binance. Yan. So, wala na yung bilog dun sa gitna. So, na-upload na yan. So, okay na yan. Balik na tayo. Na-close natin tong chat. Yan. Okay. So, yan. May kita natin order completed na. So, success yung ating pagbili. Yan. So, back lang natin. Yan. Para ma-check natin yan, punta tayo sa ating wallet. Yan. Bago ko nga pala pumunta sa wallet, importante na wag natin ma-cancel, no? Wag natin hayaan maubos yung timer. Lalo na pag napadala na yung pera na transfer na, no? Sa Paymaya or sa GCash, wag natin maka-cancel or maubos yung timer dahil mahirap maghabol pagka nangyari yun, no? Kasi hindi nila mapaprocess.
Pero karamihan dito, mabilis sila mag-feedback dahil iniingatan nila yung account nila na hindi sila ma-report or ma-ban. Dahil yun nga, may proseso naman para maayos yung mga ganong mangyayari. So, ingatan lang, wag hayaan makancel yung transaction. Lalo na pag napadala na. So, ibaback ko siya ngayon. Ngayon pupunta tayo sa wallet, no? Dito sa baba. At dito sa wallet, may kita natin yan dito sa funding, no? Nasa funding siya. Ayan, dito sa funding, kita natin ito na yung USDT, no? Ayan. So, pumasok na yung 1.95 yata yun na nabili natin. Pwede i-open yan. Ayan. May natira pa kasi akong balance kaya dumagdag siya. Hindi na pala pwede ma-open. Ayan, pwede natin siya i-transfer sa spot, no, para sa trading kung saan natin siya gagamitin. Ayan, so, from funding to spot wallet. And then, siguraduhin lang natin na USDT yung nakalagay dito. No? So, pindutin natin. At i-type lang natin USDT. Ayan. So, ito yun, diba? Click lang natin. At pinutin natin yung max. Para lahat na andun agad. Ayan. Tapos, confirm transfer. Ayan. Okay. So, punta tayo ngayon sa spot wallet. Yan. So, nandito na siya sa spot wallet. So, naging 3.22 na. Dahil may natira pa akong balance dyan. No? So, yan. Ganun lang kadali. Mag-cash in, no, gamit yung Paymaya. So, thank you for watching and kita-kits sa susunod na video.